Magandang buhay mga bata! Narito na naman si Teacher Tess upang tulungan ka sa iyong aralin sa mathematics. Handa ka na ba sa bagong episode natin ngayong linggo? Tara nang manood at matuto! For today's episode, you will learn about multiplying numbers up to 3-digit numbers by up to 2-digit numbers without or with regrouping. What is multiplication? Multiplication is repeated addition of the same number. Ibig sabihin, ito ay ang paulit-ulit na pagdaragdag ng parehong bilang. Pansinin ang larawan. Mayroon ditong 3 pots with 5 roses. Kung nais nating malaman ang total number of roses, ay maaari lamang natin itong i-add. So, isusulat natin ang addition sentence para dito. At ito ay 5 plus 5 plus 5 equals 15. At kapag naman isinulat natin ang multiplication sentence para sa total numbers of roses, ito ay 5 times 3 equals 15. 5 represent the number of roses in each pot. And 3 represent the number of times we add 5. In this case, we add 5 3 times because we have 3 pots with 5 roses in each. Okay? Let's analyze the problem and answer the given questions. Si Mr. COVID at ang kanyang mga manggagawa ay nakakapag-deliver ng 231 na coconuts o niyog sa loob ng isang araw. Ilang coconuts kaya ang maide-deliver nila sa loob ng 23 days? Question number 1. Ilang niyog ang naide-deliver ni Mr. COVID at ng kanyang mga manggagawa sa loob ng isang araw? Tama! 231 coconuts. Number 2. What is asked in the problem? So ano nga ba ang tinatanong sa problem na ito? Magaling! Total numbers of coconut can they deliver in 23 days? Number 3. Solve the problem. So para sagutin ang problem na ito ay kailangan nating i-multiply ang 231 times 23. Pero bago yan ay alamin muna natin ang parts ng multiplication sentence na ito. Ang 231 ay tinatawag na multiplicand. Multiplicand is the number being multiplied. Multiplier naman ang tawag sa 23. Multiplier is the number with which we multiply. Ang multiplicand at multiplier ay maaari rin nating tawaging factors. Product naman ang tawag sa sagot sa multiplication. Okay? Now, in multiplying 3-digit numbers by 2-digit numbers, ay maaari natin sundin ang mga sumusunod na mga steps. Step 1. Multiply the multiplier 3 in each digit of 231 starting to the ones digit. Ibig sabihin, itong multiplier na 3 ay imumultiply natin sa lahat ng digit na nasa multiplicand simula sa ones digit. Okay? So, 3 times 1 is 3. 3 times 3 is 9. 3 times 2 is 6. Step 2. Multiply the multiplier 2 in each digit of 231 starting to the ones digit. Ibig sabihin, itong multiplier na 2 ay imumultiply natin sa lahat ng digit na nasa multiplicand simula sa ones digit. Take note that you have to leave the ones place blank since the multiplier is in the tens place. Ibig sabihin ay wala tayong isusulat sa ones place na ito. Okay? So, 2 times 1 is 2.
2 times 3 is 6. 2 times 2 is 4. Step 3. Add the partial product. So, i-add lamang natin ang partial product na ito. So, bring down lang natin ang 3. 9 plus 2 is 11. So, ilagay natin ang 1 dito at i-carry natin ang 1 sa kasunod na ipa-plus natin. See, 6 plus 6. So, 1 plus 6 plus 6 is 13. So, isulat natin yung 3 sa ibaba at i-carry natin yung 1 sa kasunod na ipa-plus natin na si 4. And then, 1 plus 4 is 5. So, ang final na product natin ay 5,313. Okay? Let's have another example. So, let's analyze and solve this problem. Si Mr. Ben ay nakapagbenta ng 43 boxes of buttons. Kung ang bawat box ay naglalaman ng 153 buttons, ilan kaya lahat ang kanyang naibenta? Now, para sagutin ang problem na ito ay kailangan lamang natin i-multiply ang 153 times 43. So, sundin lamang natin ang mga sumusunod na steps. Step 1. Multiply the multiplier 3 in each digit of 153 starting to the ones digit. Ibig sabihin, itong multiplier na 3 ay i-multiply natin sa lahat ng digit na nasa multiplicand, simula sa ones digit. So, 3 times 3 is 9. 3 times 5 is 15. So, isulat natin dito ang 5 sa ibaba at i-carry natin ang 1 dito sa itaas ni hundreds place, dito sa itaas ni 1. Kasi, ang kasunod natin na i-multiply ay ang nasa hundreds place. Okay? Next, 3 times 1 is 3 plus 1 is 4. And then, i-cross out natin itong 1 na kinary natin para hindi na tayo malito. Okay? Step 2. Multiply the multiplier 4 in each digit of 153 starting to the ones digit. Ibig sabihin, itong multiplier na 4 ay i-multiply natin sa lahat ng digit na nasa multiplicand, simula sa ones digit. Take note that you have to leave the ones place blank since the multiplier is in the tens place. Ibig sabihin ay wala tayong isusulat dito sa ones place. Okay? So, 4 times 3 is 12. So, ilalagay natin dito yung 2. And then, i-carry natin yung 1 sa tens place kasi ang kasunod na i-multiply natin ay ang nasa tens place. Next, 4 times 5 is 20. Plus 1 is 21. So, lagyan natin yung 1 dyan sa baba. And then, carry natin yung 2 sa hundreds place. Kasi, ang kasunod na i-multiply natin ay ang nasa hundreds place. Next, 4 times 1 is 4. Plus 2 is 6. And then, step 3, add the partial product. So, i-add lamang natin itong partial product. So, bring down natin yung 9. And then, 5 plus 2 is 7. 4 plus 1 is 5. And then, bring down 6. So, 6,579 is the total number of buttons that Mr. Ben sold. Okay? So, ngayon naman ay sagutan mo ang mga sumusunod na learning task. At para bigyan ka ng example ay sasagutan ko ang ilan sa mga bilang. Mamaya, sa dulong bahagi ng video ito, ay titignan mo kung tama ang iyong naging sagot. Okay? So, learning task 1. Find the product mentally. Ibig sabihin ay ibibigay mo ang sagot gamit lamang ang iyong isip. So, sasagutan ko ang number 1. So, 12 times 5 is 60. Paano ko nasagutan kaagad? Madali lang.
kailangan mo lang sundin ang mga sumusunod na steps. Step 1, expand the multiplicand. So, kapag isinulat natin ang expanded form ng 12, ito ay 10 plus 2. Next, step 2. Multiply both numbers by the multiplier. So, i-multiply natin ang 10 at 2 sa multiplier natin na si 5. Ayan. So, 10 times 5 is 50. 2 times 5 is 10. Step 3. Add the partial product. So, 50 plus 10 is 60. So, ganun lamang kadali. Now, kung may iba kang paraan na naiisip na mas mabilis mong masagutan, ang bawat bilang ay maaari mo ring gawin. Okay? Ngayon naman ay sagutan mo ang mga kasunod na bilang. Learning Task 3. Find the product. So dito, sasagutan ko ang number 1. 315 times 24. So, ano yung una natin gagawin? Step 1, multiply the multiplier 4 in each digit of 315 starting to the ones digit. So, 4 times 5 is 20. So, lagay natin ng 0 and then i-carry natin ng 2 sa tens place. Next, 4 times 1 is 4. Plus 2 is 6. Next, 4 times 3 is 12. And then, i-cancel natin ang 2 para hindi tayo malito mamaya. Okay? Step 2. Multiply the multiplier 2 in each digit of 315 starting to the ones digit. So, 2 times 5 is 10. So, ilagay natin ang 0 dito and then i-carry natin ang 1 sa tens place. Next, 2 times 1 is 2, plus 1 is 3. Next, 2 times 3 is 6. Step 3, add the partial product. So, bring down natin ang 0. 6 plus 0 is 6. 2 plus 3 is 5. 1 plus 6 is 7. So, the final answer is 7,560. Ngayon naman, sagutan mo ang kasunod na bilang. Okay? Learning Task 4. Find the product. Write your answer on your notebook or pad paper. So, dito ay hindi na ako magbibigay na example. Alam kong kayang-kaya mo na itong sagutan. So, maaari mong i-pause ang video habang sinasagutan ito. Okay? Learning Task 5. Solve the given problems. Write your answer in your notebook or pad paper. So, dito ay hindi na ako magbibigay na example. Pero, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang inyong gagawin. Okay? So, number 1. Si Ginong Rimulya ay may taniman ng niyog. Sa isang hilera ay mayroong 353 na puno ng niyog. Kung mayroong 33 na hilera, ilan lahat ang mga puno ng niyog? So, para sagutin ang problem na ito ay kailangan mo lamang i-multiply ang 353 coconut trees sa 33 rows. So, ito ang number sentence sa ibaba. So, isolve mo na lamang ito. Okay? Next, number 2. Si Maine ay gumastos ng 800 pesos sa loob ng isang linggo. Magkano kaya ang kanyang nagastos sa loob ng 5 linggo? So, para malaman ang perang nagastos ni Maine sa loob ng 5 linggo, ay i-multiply mo lang ang 800 pesos sa 5 weeks. So, ito naman ang number sentence para sa number 2. So, ang gagawin mo na lamang ay isolve ito. Okay? Ngayon naman ay maaari mo nang tsekan ang iyong papel at ibigay ang iyong score sa iyong guro.
Kung ang video ito ay nakatulong sa iyo upang maunawaan mo ang iyong aralin, ay huwag mo na rin kalimutang i-like, subscribe, at i-click na rin ang notification bell upang maging updated ka sa aking bagong video. Hanggang sa muli, paalam!